Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, JMRC2, Quarter 2, Week 8, Mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa bisita. Magandang araw! Bisita, sino-sino sila? Tingnan ang dalawang bahagi ng pisara kung saan nakasulat ang oo at hindi. Tumayo sa likod ng silid-aralan. Makinig sa mga grupong babanggitin ko. Kapag sinabi kong go, pumila sa oo kung sa tingin nyo ay bisita ang nabanggit na grupo at pumila sa hindi kung hindi sila bisita. Kamag-anak. Oo. Kakilala o kapitbahay? Oo. Mga magulang? Hindi. Mga kapatid? Hindi. Mga kaibigan ng iyong mga magulang o kapatid? Oo. Mga namamalimos sa kalsada? Hindi. Mga katutubong nag-aalok ng panindang gulay? Oo o hindi? Mga hindi mo kilala? Oo, hindi. Sa ating aralin sa araw na ito, kayo ay inaasahang na isakikilos ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa mga bisita sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagpapahalagang mabuting pakikitungo o hospitality. Bisita, mga kilala at hindi kilala. Ano ang kahulugan ng salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Tao na o mga taong dumadalaw sa hindi nila sariling tahanan o lugar upang dito maglaan ng kaunting panahon. Ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, ang ilang mga miyembro ng ating sariling pamilya ay maaari ring maituring na bisita kung sila ay may kanya-kanyang pamumuhay na din sa ibang tahanan. Mga kaibigan, mga kamag-aral, mga katrabaho ng magulang, mga miyembro ng organisasyong kinabibilangan ng magulang. Mga ahenteng nag-aalok ng produkto o serbisyo, opisyal ng barangay, munisipyo o lungsod. Ang pagbisita ng tao o mga tao ay maaaring may iba't ibang dahilan o layunin. Pagbabahaginan dahil tayo ay nagbabalik-aral sa mga naisagawa natin noong nakaraang linggo. Alalahanin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusulat sa ating sisidlan ng mabuting pagbati. Sisidlan ng mabuting pagbati. Kunin ang dalawang papel, isulat sa bawat isa ang pagbating gusto nyong matanggap kung kayo ay bibisita sa ibang tahanan o lugar. Tiklopin ng magkahiwalay ang dalawang papel, pagkatapos ilagay ang mga ito sa sisidlan ng mabuting pagbati. Ngayong natipon natin ang ating mga inaasahang mga pagbati kung tayo ay magiging bisita, ngayon ay isasagawa at isasabuhay natin ang mga ito. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ng pagkakataon na bumunot ng isang pirasong papel para basahin at bigkasin ang pagbati na inyong nabunot. Sa naging gawain natin, ano ang inyong natutuhan? Ano ang naramdaman nyo sa ating naging gawain? Ano-ano ang mga pagbati na kayo ay pinaka-nagalak o nasiyahang madinig? Ang mga pagbati bang iyon ay nararapat ding pagbati kahit sa mga hindi natin kakilala? Bakit oo? Bakit hindi? Ano kaya ang magiging epekto ng mabuting pagtanggap sa bisita sa pamamagitan ng mabuting pagbati? Gawain isa, iguhit ang masayang mukha sa iyong sagutang papel.
kung ang gawain ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisitang hindi mo kakilala. Malungkot na mukha naman kung ito ay hindi nagpapakita ng mabuting pagtanggap. Nakangiting binati ni Joffel ang bisita na kumakatok sa may pintuan. Masayang mukha. Sinigawan ni Pancho ang taong naghihintay sa labasan ng kanilang tahanan. Malungkot na mukha. Ipinag-uusap ni Angela na maghintay ng saglit ang taong naghahanap sa kanyang mga magulang. Masayang mukha. Sinabuyan ng tubig ni Anika ang mga nag-aalok ng internet service. Malungkot na mukha. Binigyan ni Dominic ng tubig ang mga lineman na nag-aayos ng kanilang kuryente. Masayang mukha. Sa puntong ito, natutukoy at nakikilala natin ang iba't ibang mga pamamaraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa kahit na sila ay maaaring hindi natin kakilala. Pero ang kailangan nating pagtingin ay ang ating pag-iingat sa bawat kilos na ating isasagawa. Gawain para sa buong klase. Bigyan natin ng 3 palakpak ang gawain na aking babasahin kung ito ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita na maaari nating o hindi kakilala. 3 padyak naman kung ito ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Tanungin ang pangalan ng di kilalang bisita at banggitin sa iyong kasama sa tahanan. Ipinaghanda ni Janine ng pagkain ang mga bisitang hinahanap ang kanyang mga magulang. Itinaboy ni Pasita ng walang pagtatanong ang mga taong naghahanap sa kanyang kapatid na si Pedro. Hindi inintindi ni Benson ang taong kumakatok sa kanilang pintuan. Pinatuloy ni Cherise sa tahanan ang nagpakilalang kaibigan ng kanyang ate Sally, pagkatapos kumpirmahin sa kanyang nanay. Ang lahat ng ating tinalakay sa araw na ito ay nakatulong sa atin para isa-isahin ang mga paraan ng mabuting pagtanggap sa bisita, kahit na maaaring hindi natin sila kakilala. Sumulat ng hindi bababa sa 5 gawaing ipapangako mong gagawin tuwing may darating na bisita sa inyong tahanan, kahit na sila ay hindi mo kakilala. Ang mga pamamaraang ito ay dapat na magpakita ng pamamaraan na kayo ay maingat at nananatiling may mabuting pagtanggap sa bisita. Ako si Patlang. Tuwing may darating na bisita sa aming tahanan, ako'y magagalak na gawin ang mga sumusunod. Mga inaasahang sagot. Pagkumpirma sa kasama sa bahay kung kilala ang bisita. Magalang na pagbati sa bumibisita. Pag-alok ng makakain o maiinom sa mga nagbibigay ng serbisyo sa tubig o kuryente. Pagpapatuloy sa bisita kung natiyak na sila ay kilala ng iyong mga kapatid. Magalang na pagbanggit sa bisita na wala ang kanilang hinahanap sa tahanan. Magsulat o maghanap ng isang salawikain na magpapaalala ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Para sa 2nd araw. Kahapon, tinukoy natin ang mga maingat na pamamaraan ng pagtanggap sa mga bisitang maaaring hindi natin kakilala. Bilang pagbabalik-aral, naaalala niyo pa ba ang ating sisidlan ng mabuting pagbati? Balikan natin ito at bibigyan nating muli ng pagkakataong magbasa at magbigkas ng pagbati ang bawat isa. Sa ating aralin sa araw na ito, kayo ay inaasahang na ipakikita ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo, hospitality sa iba't ibang sitwasyon. Isulat o ipaskil sa pisara ng pahalang in rows, mga kaibigan mo o ng iyong pamilya. Mga kamag-anak.
mga hindi kakilala. Sa lahat, tingnan ang mga pangkat ng tao na nakasulat sa pisara. Makinig sa aking babanggitin ng mga sitwasyon o gawain tungkol sa mabuting pagtanggap sa bisita. Kapag nabanggit ko na ang sitwasyon, pumila agad sa hanay na sa tingin nyo ay tama o angkop para doon. Magtaas ng kamay kung may nais kayong linawin. Sitwasyon, magandang umaga, tuloy kayo. Ipakikilala ko kayo sa aking mga magulang. Saglit lamang ho, tatawagin ko lang po ang aking mga magulang para kausapin kayo. Paumanhin at hindi ko po alam kung ano ang inyong ipinagbibili. Pasok po kayo, Tio Celso. Tulungan ko po kayo sa inyong maleta nang maitabi sa ating kwarto kung saan kayo tutuloy ngayong bakasyon. Tingnan ang nakasulat sa pisara, mga paalala sa pagtanggap sa bisita. Kunin ang 2 piraso ng papel na ibibigay ko. Sa unang papel, isulat ang isang gawain na dapat gawin kapag ang bisita ay kilala ninyo. Sa pangalawang papel, isulat naman ang isang gawain na dapat gawin kapag ang bisita ay hindi kilala. Mga paalala sa pagtanggap sa bisita. Pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa tahanan bilang tanggapan ng ating mga bisita. Pagpapatuloy sa mga bisitang kilala. Masayang pagbati sa mga bisita. Pag-alok ng makakain o maiinom. Maayos na pagtatanong ng pangalan ng bisita. Magalang na pagbanggit na wala ang taong hinahanap sa bahay. Mahinahon at magalang na pagtanggi sa inaalok na binibentang pagkain o serbisyo. Hindi nagpapakita ng mabuting pagtanggap, pagsigaw sa taong bumibisita. Pagkikipag-agawan ng pagkain sa bisita. Pagkikipagkwentuhan kahit hindi ka kasama sa usapan. Pagpapaalis sa mga kaibigan ng iyong magulang. Pagtanggi sa pagpapatuloy kung wala ang taong hinahanap. Hanapin ang mabuting pagtanggap. Ipaiikot ang sisidlan ng kabutihan at bawat isa ay bubunot ng papel. Basahin ito at pumila sa tamang bahagi ng pisara, kabutihan o di mabuting pagtanggap. Pagkatapos ay makipag-usap sa hanay tungkol sa inyong napiling sagot. Sa puntong ito, nauunawaan at natutukoy na natin ang kahalagahan ng mabuting pagtanggap sa mga bisita. Ang lahat ng mga ito ay atin na ding naisasagawa at nahahasa na sa loob ng ating paaralan. Naalala niyo pa ba ang AGM? Ano ang gagawin mo bilang pagpapatuloy ng ating talakayan? May mga sitwasyon akong babanggitin. Kailangan nyo lang sagutin ang AGM at ipaliwanag ang bawat sagot. Ano ang gagawin mo? Pagpunta mo sa iyong salas, nakita mong nag-uusap ang Tio Berting na kapatid ng iyong tatay. May kumakatok na mga mag-aaral na naka-uniforme ng nursing. Alam mo na ang iyong ate Nancy ay nag-aaral din ng nursing. Nag-iikot ang mga nagsisensus sa inyong barangay, pero di mo matukoy kung sino-sino sila. Pagdating sa inyong tahanan, ikaw ang naabutan sa inyong pintuan. Para sa gawaing ito, isulat ang mga paalalang naaalala mo sa pagtanggap ng iba't ibang uri ng bisita. Ang aking mga naaalalang mga paalala. Sa mabuting pagtanggap sa lahat ng uri ng bisita, kinakailangan kong kung mga kamag-anak o kapamilya ko ang inaasahang pupunta, gagawin ko ang mga sumusunod. Mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa tahanan.
Magalang na babatiin ang mga bisita. Ipaghahanda ng makakain o maiinom kung kinakailangan. Patuluyin kung natukoy ko ang layunin o pakay ng bisita. Ihatid o gabayan sa paglabas ng aming tahanan. Gumawa ng isang welcome board na maaaring ipaskil sa pinto ng silid-aralan. Para sa ikatlong araw, sa araw na ito, kayo ay inaasahang na iuugnay ang kahalagahan ng mabuting pagtanggap sa bisita sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa pamayanan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagpapahalagang mabuting pakikitungo o hospitality. Uri ng bisita. Layunin ng pagbisita. Lugar kung saan bumibisita. Ang mga ito ay ang pangkalahatang ideya sa kung paano at kung ano-ano ang mga isasagawang pagkilos o pagpapakita ng mabuting pagtanggap sa mga bisita bilang paghubog ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang paghahasa ng mabuting pakikitungo sa kapwa ay siyang nagpapalalim ng ugnayan sa pamayanan. Bisita, mga kilala at hindi kilala. Mabuting pagtanggap. Mabuting pakikitungo. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil, nakasulat sa pisara? Mayroon ba itong mga pagkakaiba o pagkakaparehas sa mga tinalakay natin kahapon? Ang mga ito ay ang pangkahalatang ideya sa kung paano at kung ano-ano ang mga isasagawang pagkilos o pagpapakita ng mabuting pagtanggap sa mga bisita bilang paghubog ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang paghahasa ng mabuting pakikitungo sa kapwa ay siyang nagpapalalim ng ugnayan sa pamayanan. Isulat muli ng pahalang sa magkakahiwalay ng bahagi ng pisara. Uri ng bisita, lugar na binibisita, layunin ng bisita. Makinig sa mga pangungusap na babanggitin ko at tukuyin kung alin sa mga nakasulat sa pisara ang tinutukoy ng tao, sitwasyon o pakay. Mga kaibigan. Uri ng bisita. Paghahanda sa tahanan. Lugar na binibisita. Pag-ensayo sa tahanan kasama ang mga kagrupo para sa sabayang bigkas. Layunin ng bisita. Katrabaho ng mga magulang o kapatid. Uri ng bisita. Pagpaplano sa proyekto ng eskwelahan. Lugar na binibisita. Mga ahenteng may dalang tarheta at polyeto ng produkto. Uri ng bisita. Pagpapatuloy sa opisina o tanggapan. Lugar na binibisita. Opisyal ng barangay, munisipyo o lungsod. Uri ng bisita. Pagpapapasok sa silid-aralan. Lugar na binibisita. Pagpupulong at pagkukwentuhan tungkol sa family reunion. Layunin ng bisita. Ang lahat ng ating mga pinilahan ay may kinalaman sa paghubog ng ating pag-unawa sa mabuting pagtanggap sa bisita. Isa-isahin natin at ilakip sa angkop na grupo ang ating mga nabanggit. Mga uri ng bisita, mga kaibigan, katrabaho ng mga magulang o kapatid, mga ahenteng may dalang tarheta at polyeto ng produkto, opisyal o kinatawan ng barangay, munisipyo o lungsod. Lugar, paghahanda sa tahanan, pagpapatuloy sa opisina o tanggapan, pagpapasok sa silid-aralan. Layunin o pakay, pag-ensayo sa tahanan kasama ang mga kagrupo para sa sabayang bigkas, pagpaplano sa proyektong pang-eskwelahan,
pagpupulong at pagkwekwentuhan tungkol sa family reunion. Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang uri ng bisita na ating tinatanggap? Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang lugar kung saan tinatanggap ang bisita? Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang pakay ng bisita na ating tinatanggap? Gawain bilang 1, lagyan ng masayang mukha kung saang hanay kabilang ang nakasulat sa pinakakaliwang hanay. Uri, lugar, pakay. Mga kaibigan. Paghahanda sa tahanan. Pag-ensayo sa tahanan kasama ang mga kagrupo para sa sabayang bigkas. Katrabaho ng mga magulang o kapatid. Pagpaplano sa proyekto ng eskwelahan. Mga ahenteng may dalang tarheta at polyeto ng produkto. Pagpapatuloy sa opisina o tanggapan. Opisyal ng barangay, munisipyo o lungsod. Pagpapapasok sa silid-aralan. Pagpupulong at pagkukwentuhan tungkol sa family reunion. Narito ang mga susing sagot. Piliin ang kanais-nais o mabuting pagtanggap sa bisita sa bawat sitwasyong nakasulat. Isulat sa sagotang papel ang titik ng napiling sagot. Dumating ang aking mga kamag-aral sa aming tahanan para gumawa ng proyektong pang-eskwelahan. Ipapakilala ko muna sila sa aking mga magulang. Patutuloyin ko sila ng walang paalam. Ang sagot ay A. Dumating si Ginoong Esteban sa aming paaralan. Siya ang tagapayo sa distrito na aming kinabibilangan. Nagtungo siya at sumilip sa silid-aralan para magmasid. Binati siya ng klase. Ngingiti at bibigyan ng mauupuan, sisimangot at titingin na lang. Ang sagot ay A. May mga manininda sa aming basketballan. Tumigil ang lahat sa paglalaro. Inalok kaming lahat para bumili ng paninda pero wala akong pambili. Kukuha ng pagkain kahit walang pambayad. Magalang natatanggihan ang kanyang inaalok. Ang sagot ay B. May mga di kilalang bisita na kumakatok sa inyong tahanan. Padabog na magsasara ng pinto at bintana, tatawag ng mas nakatatanda sa pagharap sa mga di kilalang bisita. Ang sagot ay B. May nag-aalok ng serbisyong pang-internet sa inyong bahay, ngunit sa pagkakataong iyon, wala ang iyong mga magulang. Malugod na babatiin at magalang natatanggihan ang iniaalok, sisigawan sila para lumayo sila sa inyong bahay. Ang sagot ay A. Para sa gawaing ito, isulat ang mga paalalang naaalala mo sa pagtanggap ng iba't ibang uri ng bisita. Ang aking mga naaalalang paalala. Kung mga kaibigan ko naman ang aking bisitang inaasahan, sisiguraduhin kong kung ang mga bisita naman ay hindi ko kilala, kailangan kong humingi ng paghintulot sa magulang. Patuloyin ang mga kaibigan kong napahintulutan. Ipakilala ang mga kamag-aral o kaibigan sa aking mga kasama sa tahanan, sa magulang o sa kapatid. Pagsasaayos ng salas kung may gagawing proyekto.
pagliligpit ng mga kalat pagkatapos gumawa ng proyekto. Makapag-alok ng inumin kung hindi nang makakain kung mayroong nakahanda. Sa mga hindi kakilala, magalang na tanungin kung sino sila, ano ang pangalan. Tanungin kung sino ang hinahanap. Tanungin kung ano ang kanilang pakay sa kanilang hinahanap. Magalang na pagbati. Pagtawag sa kasama sa bahay kung kinakailangan. Humingi ng gabay sa magulang o sa nakatatandang kapatid sa pagkausap sa di kilalang bisita. Magsulat ng tula na may 2 saknong talata tungkol sa naidudulot ng mabuting pagtanggap sa bisita. Para sa ika-4 na araw. Bisita ng pamilya sa paaralan. Mabuting pagtanggap. Mabuting pakikitungo. Mabuting ugnayan sa pamayanan. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Ano-ano ang inyong nararamdaman kung kayo'y mabuting tinatanggap bilang bisita sa iba't ibang lugar? Isulat ang sagot sa isang pirasong papel. Ilalagay nating muli ang mga ito sa ating sisidlan. Tatawagin natin ito na sisidlan ng kabutihan. Bubunot kayo ng isang papel mula sa sisidlan. Ang mabubunot ninyong papel ay maaaring sinulat ng ibang kaklase. Pagkatapos, ibahagi nyo ito sa klase para sa pagproseso ng ating aralin. Ano ang nabanggit na nararamdaman ng iyong nabunot? Bakit ganoon ang iyong nararamdaman? Maaari ka bang magbahagi ng karanasan? Think, pair, share. Humanap ng kapareha. Isipin ng isang pagkakataon na tinanggap kang bisita. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo at ano ang gagawin mo naman sa iba bilang kapalit, tapos magbabahaginan kayo. Bakit natin isinagawa ang mga mabuting pamamaraan ng pagtanggap ng mga bisita sa iba't ibang sitwasyon? Ano ang naidudulot ng mabuting pakikitungo sa ating kapwa? Ito ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting tao. Ang pagtanggap sa bisita ay nagpapatibay ng relasyon ng pamilya at sa mga kakilala. Ang pagtanggap sa bisita ay pagpapakita din ng paggalang sa kanilang oras. Nagpapakita ito ng pagkamaasikaso. Parte ito ng ating kaugalian. Nagdudulot ng kasiyahan. Nagpapakita ito ng kabutihan ng pamilya ng tao. Nagpapakita ng pagkamagalang. Nabubuo at nagpapakita ng respeto at pagkakaisa ang pagtanggap sa bisita. Gawain guhitan ng bituin kung ang nakasaad ay nagpapakita ng mabuting naidudulot ng mabuting pagtanggap at pakikitungo sa bisita. Ito ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting tao. Bituin. Ang pagtanggap sa bisita ay nagpapatibay ng relasyon ng pamilya at sa mga kakilala. Bituin. Ang pagtanggap sa bisita ay pagpapakita din ng paggalang sa kanilang oras. Bituin. Nagpapakita ito ng pagkamaasikaso. Bituin. Parte ito ng ating kaugalian. Bituin. Nagdudulot ng kasiyahan. Bituin. Nagpapakita ito ng kabutihan ng pamilya ng tao. Bituin. Nagpapakita ito ng pagkamagalang.
between, pagkalungkot ang dulot ng pagtanggap sa bisita. Tsismisan ng tanging pakay kapag bumibisita. Magbahagi ng 3 pamamaraan ng pagkikitungo sa bisita na naglalahad o nagpapakita ng magalang na pagtanggi.